Hindi niya dapat kinuha ang lumang litrato. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lina habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa gitna ng bawal na silid-aklatan ni Don Ramon Vergara, isang lugar na malinaw na ipinagbilin sa kanya ni Madam Clarita na huwag niyang papasukin. Ngunit ang utos na maglinis ay naging mas malakas at ang pag-usisa ay naging isang tukso na hindi niya natiis. At ngayon, heto siya, hawak ang isang piraso ng nakaraan na hindi dapat naroroon. Isang kupas na litrato ng mga batang nakangiti sa harap ng bahay ampunan ng Tarlac, ang ampunan kung saan siya lumaki. Ang mga mukha sa litrato ay pamilyar sa kanya. Bawat isa ay may kwento. Bawat ngiti ay may bahid ng lungkot na siya lang ang nakakaalam. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng malaking silid ay tila biglang naubos. Bakit? Bakit may kopya nito ang isang milyonaryong tulad ni Don Ramon Vergara? Mas lumapit siya sa bintana, hinahayaan ang sinag ng hapon na bigyang buhay ang mga alaala. Doon, sa isang sulok ng litrato, nakita niya ang isang batang lalaki na may pinakamatamis na ngiti. Payat ito at laging may galos sa tuhod, si Gabo. Ang una niyang kaibigan, ang kalaro niya sa ilalim ng puno ng mangga, ang kasalo niya sa bawat piraso ng tinapay na kanilang pinaghahatian. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa salamin ng picture frame. Agad niya itong pinunasan, natatakot na mag-iwan ng marka. Ngunit huli na ang lahat. Sunod-sunod nang bumagsak ang kanyang mga luha, dala ang lahat ng sakit at pangungulila na matagal na niyang itinatago. Dapat masaya siya sa araw na ito. Ito ang unang araw niya sa trabaho, ang simula ng kanyang bagong buhay. Kaninang umaga lang, puno siya ng pag-asa habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Vergara. Ang sabi niya sa sarili, ito na yon. Ito na ang pagkakataon niyang makaipon para sa mga bata sa ampunan at para sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting nilamon ng takot nang una niyang makilala ang head housekeeper, si Madam Clarita. Lina Salcedo, sabi nito. Ang boses ay kasing talim ng tingin. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Sa pamamahay na ito, may dalawang bagay lang akong hinihiling, pagsunod at katahimikan. Malinaw ba? Opo, ma'am. Halos pabulong niyang sagot. Nakita rin niya si Don Ramon sa unang pagkakataon. Isang matangkad na lalaki, balot sa aura ng kapangyarihan at lungkot. Dumaan lang ito sa kanyang tabi, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang tanging napansin niya ay ang malamig na hangin na iniwan nito. At si Sofia, ang batang anghel ng mansyon. Nakita niya itong mag-isang naglalaro sa hardin. Kausap ang mga bulaklak. Isang magandang bata na may mga matang puno ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang edad. Hindi ito nagsasalita, ayon kay Madam Clarita. Mula nang mamatay ang ina nito, wala nang narinig na salita mula sa kanya. Kaya't nang utusan siyang linisin ang pribadong silid-aklatan, alam niyang isa itong pagsubok. Isang paraan ni Madam Clarita para ipakita kung sino ang masusunod. Pero hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na sa loob ng silid na ito, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, ay matatagpuan niya ang sarili niyang nakaraan. Napayuko si Lina, hinahayaan ang kanyang mga luha na dumaloy. Ang bawat patak ay isang tanong. Bakit? Paano? Anong ginagawa mo rito? Isang boses, malamig at matigas, ang bumasag sa katahimikan. Napapitlag si Lina, nanigas ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon, ang litrato ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang mga kamay. Nakatayo sa may pintuan si Don Ramon Vergara. Ang kanyang mga mata ay madilim. Ang kanyang mukha ay parang bato na walang anumang emosyon. Ngunit nakita ni Lina ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo habang nakatingin ito
sa litratong hawak niya. Sir! Nanginginig ang boses ni Lina. Sinubukan niyang itago ang litrato sa kanyang likuran, pero huli na. Naglakad si Don Ramon papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Huminto ito sa kanyang harapan, mas matangkad kaysa sa inaakala niya. Mula sa malapitan, nakita niya ang pait sa mga mata nito. Hindi nagsalita si Don Ramon. Tinitigan lang nito ang basang pisngi ni Lina. Pagkatapos ay ang litratong pilit niyang itinatago. Sagutin mo ako, utos nito. Ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Bakit ka umiiyak sa mga litratong pag-aari ng pamilya ko? Naramdaman ni Lina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabadyang gumuho ang mundo niya. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag? Sir! Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Itinuro ni Don Ramon ang litrato. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis dito. Ang tanong ko, bakit ka umiiyak? Huminga ng malalim si Lina. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang sabihin ang isang bahagi ng katotohanan. Galing po ako sa ampunan na yan, sir. Sa bahay ampunan ng Tarlac. Nakilala ko po ang mga bata sa litratong yan. Sa isang saglit, nakita ni Lina ang isang bagay na nagbago sa mga mata ni Don Ramon. Isang kislap ng pagtataka. Ngunit kasing bilis itong dumating, ganoon din kabilis itong nawala. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang blangkong pader. Ganun ba? Sabi nito, walang anumang emosyon. Ibalik mo yan sa tamang lagayan. At huwag ka nang papasok dito nang walang pahintulot ko. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid, iniwan si Lina na nakatulala at nanginginig pa rin. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa ilalim ng mga dokumento doon sa lugar kung saan niya ito natagpuan. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit may ganoong litrato si Don Ramon? Isang alaala ba? O isang bagay na mas malalim pa? Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking pag-iingat para kay Lina. Bawat kilos niya ay tila binabantayan ni Madam Clarita. Bawat utos nito ay may kasamang matalim na tingin. Pinanatili na lang ni Lina ang kanyang ulo na nakayuko at ginawa ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Isang hapon, inutusan siya ni Madam Clarita na mamalengke para sa mga kakailanganin sa kusina. Para kay Lina, iyon ay isang pagkakataon para makahinga. Isang pagkakataon para makalayo sa malamig na pader ng mansyon. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao sa palengke, abala sa pagpili ng mga sariwang gulay, isang boses mula sa kanyang likuran ang tumawag sa kanya. Linlin, kilala niya ang boses na yon. Ang palayaw na yon. Iisang tao lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakatayo doon ang isang lalaki. Mas matangkad na ngayon, mas malaki ang pangangatawan, ngunit may parehong mga mata, mabait at puno ng sigla. Ang lalaking minsan ay naging anino niya sa ampunan. Gabo? Hindi makapaniwalang bulong ni Lina. Ngumiti ito at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga alaala ng kanilang pagkabata, ang mga tawanan, ang mga pangarap. Ako nga, sabi nito. Diyos ko, Lina, ikaw na nga talaga. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Sa gitna ng palengke, nagyakap sila. Isang yakap na puno ng 10 taon na pangungulila. Nagkayayaan silang magkape sa isang maliit na kainan sa di kalayuan. Ang unang ilang minuto ay puno ng kamustahan at tawanan. Ngunit unti-unting napansin ni Lina ang pagbabago sa ekspresyon ni Gabo. Ang kanyang mga ngiti
ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. May problema ba, Gabo? Tanong ni Lina. Huminga ito ng malalim. May sasabihin ako sa'yo, Lina. At kailangan kong maniwala ka sa akin dahil baka isipin mong nababaliw na ako. Dito na ikinuwento ni Gabo ang lahat. Ang mga pira-pirasong alaala na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang malaking bahay, isang malakas na apoy, at isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Noong isang linggo, pagpapatuloy niya, may nagbigay sa akin ng isang lumang kahon. Galing daw sa dating hardinero ng ampunan na pumanaw na. Sa loob noon, may nakita akong isang kapirasong papel, isang birth certificate na may pangalang Gabriel Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Vergara? Tumango si Gabo. At ang mas nakakagulat, may nakasulat doon na kambal. May kapatid akong isinilang sa parehong araw, si Ramon Vergara. Napatakip ng bibig si Lina. Ang lahat ay tila umikot. Si Don Ramon, kapatid ni Gabo? Imposible. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang lumapit sa kanya, Lina. Sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Paano kung itaboy niya lang ako? Paano kung isipin niyang pera lang ang habol ko? Kailangan ko ng pruweba. At kailangan ko ng tulong mo. Gulong-gulo ang isip ni Lina, ang amo niya, at ang matalik niyang kaibigan. Paano? Nalaman kong doon ka nagtatrabaho? Sabi ni Gabo. Lina, parang awa mo na. Tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Ikaw lang ang pag-asa ko. Gabi na nang makabalik si Lina sa mansyon. Dala-dala niya hindi lang ang mga pinamili, kundi pati ang bigat ng sikreto ni Gabriel. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang pakiusap ng kaibigan. Ang trabaho niya ang nakasalalay dito, ang kinabukasan niya. Ngunit paano niya tatalikuran si Gabo? Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok, kinuha ni Lina ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang isang mensahe. Sige, tutulungan kita. Pinindot niya ang send. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang halo ng takot at determinasyon. At sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan. Papalapit. Huminto ito sa tapat mismo ng kwarto niya. Nanigas si Lina, hawak ang cellphone sa kanyang dibdib. Napatigil sa paghinga si Lina. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na naghihintay siya sa kung anumang susunod na mangyayari. Ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Sino yon? Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga yabag ay unti-unting lumayo. Huminga ng maluwag si Lina, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili. Alam niya kung kaninong mga yabag iyon. Si Madam Clarita. Nagpapatrolya, gaya ng dati. Tinitiyak na ang lahat ay nasa ayos, na ang lahat ay sumusunod sa kanyang mga patakaran. Mula sa araw na yon, ang buhay ni Lina sa loob ng mansyon ay naging isang maingat na sayaw. Isang sayaw sa pagitan ng kanyang mga tungkulin bilang kasambahay at ng kanyang lihim na misyon para kay Gabriel. Sa umaga, isa siyang masipag na tagapaglingkod. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay. Tinitiyak na ang lahat ay makintab at maayos, palaging nasa ilalim ng mapanuring mata ni Madam Clarita. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, si Lina ay nagiging isang anino. Dahan-dahan siyang pumupuslit papunta sa silid-aklatan, naghahanap ng anumang bagay, isang lumang album, isang papeles, isang talaarawan, na maaaring magpatunay sa kwento ni Gabriel. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang araw ay ang pagharap kay Madam Clarita. Tila may radar ang matandang babae. Palagi nitong nahuhuli si Lina sa mga sandaling malapit na siyang may matagpuan. Salcedo! Sigaw nito isang gabi nang madatnan siya sa labas ng silid-aklatan. Anong ginagawa mo pa rito? Hindi ba tapos na ang oras ng trabaho mo? Nag-aalala lang po ako, ma'am. Baka may naiwan akong hindi nalinis. Palusot ni Lina.
Tinitigan siya ni Clarita, ang mga mata ay nanliliit. Mag-ingat ka, Lina. Sa pamamahay na ito, ang sobrang pag-usisa ay hindi magandang katangian. Sa gitna ng lahat ng tensyon na ito, may isang liwanag na nagbibigay lakas kay Lina. Si Sofia, ang maliit na anghel ng mansyon. Sa una, iniiwasan siya ng bata. Tumatakbo ito palayo kapag sinusubukan niyang lumapit. Ngunit hindi sumuko si Lina. Hindi niya ito pinipilit magsalita. Sa halip, dinadala niya ito sa hardin araw-araw. Doon, uupo lang siya sa tabi nito habang kinakausap ni Sofia ang mga rosas. Minsan, kinukwentuhan niya ito tungkol sa mga bituin. Minsan naman, kinakantahan niya ito ng mga awiting natutunan niya sa ampunan. Isang hapon, habang inaayusan niya ang buhok ng bata, sinubukan niyang isalaysay ang kwento ng isang munting prinsesa na nawalan ng boses, ngunit natagpuan ito muli dahil sa tulong ng isang kaibigan. Habang nagsasalita si Lina, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Tumingin siya pababa at nakita si Sofia na nakatingala sa kanya. At doon, sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, nakikita niya ito. Isang maliit, nahihiyang nangiti. Isang nangiti na tila nagpaliwanag sa buong hardin. Napuno ng luha ang mga mata ni Lina, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang paghihirap ay may halaga. Hindi nila alam, mula sa bintana ng kanyang opisina, may isang taong nakamasid sa kanila. Si Don Ramon. Nakatayo siya roon, hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalaga ni Lina, ang unti-unting pagbabago kay Sofia, at ang ngiting iyon, ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ng kanyang anak. Isang bagay ang gumalaw sa loob ng kanyang puso. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang magkaroon ng maliit na bitak. Ngunit may isa pang pares ng mga mata na nakasaksi sa eksenang iyon. Mula sa pasilyo, nakatayo si Madam Clarita. Nagmamasid din. Nakita niya ang ngiti ni Sofia. At ang mas mahalaga, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon sa mukha ni Don Ramon habang nakatingin ito kay Lina. Isang tingin na hindi lang para sa isang ordinaryong kasambahay. Ang kanyang mga kamay ay naging kamao sa kanyang tagiliran. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Kailangan kong gumawa ng paraan. May isang linggo nang nakalipas mula nang makita ni Ramon ang ngiti sa mga labi ni Sofia. Ngunit hanggang ngayon, ang imahe na yon ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Bumabalik-balik ito sa mga panahong abala siya sa mga papeles o sa gitna ng isang mahalagang business call. Ang ngiti ng kanyang anak, isang himala. At ang dahilan ng himalang iyon ay si Lina Salcedo. Napabuntong hininga si Ramon habang nakatanaw sa hardin mula sa bintana ng kanyang opisina. Nandoon na naman ang dalawa. Si Lina, matiyagang tinuturuan si Sofia kung paano magtanim ng isang maliit na bulaklak. At si Sofia, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ay tila isang tunay na bata. May dumi sa kanyang muka at damit, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang sarili, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Mula nang dumating si Lina, unti-unting nagbabalik ang buhay sa loob ng mansyon. Dati, ang tanging maririnig mo lang ay ang mga utos ni Clarita at ang nakabibinging katahimikan. Ngayon, may mahinang kanta na nagmumula sa hardin. May mga kwentong pambata na binabasa sa sala. Subalit, kasabay ng munting kaligayahang ito ay ang isang pakiramdam ng pagkalito na bumabagabag kay Ramon. Napatingin siya sa isang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa
Si Isabela. Maganda ito, masayahin, at puno ng buhay. Ganoon din ang mansyon nung nabubuhay pa ito. Puno ng tawanan. Huwag ka laging masyadong seryoso. Mahal. Tila naririnig pa niya ang boses ni Isabela. Ang buhay ay para i-enjoy. Pero kinuha ng aksidente ang buhay na yon. At mula noon, ipinangako ni Ramon sa sarili niya na hindi na niya hahayaang may makasakit pa sa kanyang pamilya. Itinayo niya ang isang pader sa paligid ng kanyang puso, isang pader na walang sinuman ang maaaring makapasok. Ngunit si Lina, tila natagpuan nito ang isang maliit na siwang. Hindi niya sinasadya, hindi ito nagpipilit. Simpleng naroon lang ito, may dalang kabaitan at pasensya na tila walang katapusan. At iyon ang nakakatakot. Kinagabihan, naabutan niya si Lina sa kusina, naghahanda ng gatas para kay Sofia. "Lina," tawag niya. Nagulat ito at agad na lumingon. "Sir, may kailangan po kayo?" "Ang ampunan," sabi niya, hindi sigurado kung paano magsisimula. "Kumusta na ang lugar na yon?" Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Lina na agad napalitan ng isang malambot na ngiti. "Maayos naman po, sir. Kahit papaano, nakakaraos. Marami pa ring mga bata doon na nangangarap." Nagkwento si Lina tungkol sa mga bata, sa kanilang maliliit na pangarap. Habang nakikinig si Ramon, hindi niya namalayan na kanina pa pala siya nakatitig dito. Pinag-aaralan ng paraan ng pagkislap ng mga mata nito habang nagkukwento. May isang bagay sa kanya, isang sinseridad, na hindi niya maitatanggi. Kinahapunan kinabukasan, nilagnat si Sofia. Nag-alala si Ramon, ngunit si Lina ay nanatili sa tabi ng bata. Hindi ito iniwan kahit isang saglit. Pinupunasan niya ito ng maligamgam na tubig, kinakantahan ng oyayino hanggang sa mahimbing itong nakatulog. Gabi na. Pumasok si Ramon sa kwarto ni Sofia para tingnan ang kalagayan nito. Naabutan niya si Lina na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Nakatulog na rin sa pagod. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid at ilang hibla ng kanyang buhok ang tumatakip sa kanyang mukha. Lumapit si Ramon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Balak sanang ayusin ang buhok nito. Ngunit ng ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang mga daliri, bigla siyang natigilan. Anong ginagawa niya? Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamay. Tumalikod siya at akmang lalabas na ng kwarto nang bigla siyang may napansin. Ang cellphone ni Lina, nasa ibabaw ng maliit na mesa. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Clarita kaninang umaga. "Sir, pasensya na po sa panghihimasok," sabi nito sa kanya na may pekeng pag-aalala. "Pero napapansin ko lang po na madalas na tila may lihim na lakad si Lina tuwing day off niya. Mabilis lang siyang nawawala. Noong una, binaliwala niya iyon. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa cellphone, ang binhi ng pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Sino ang palaging ka-text nito? Sino ang palagi nitong kinakausap? Isang bahagi niya ang gustong kunin ng cellphone, gustong malaman ang mga sagot. Ngunit isang bahagi niya rin ang nagsasabing mali ito. Isang pagtataksil sa tiwalang unti-unti nang nabubuo. Nakatayo lang siya roon, sa dilim ng kwarto. Nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Ang pader na akala niya'y matibay ay unti-unti nang gumuho. At hindi niya alam kung dapat ba niya itong ikatuwa o katakutan. Nakatanaw si Clarita mula sa dulo ng pasilyo. Isang anino sa dilim. Kitang-kita niya ang lahat. Ang pag-aalangan sa mukha ni Don Ramon habang nakatingin ito sa cellphone ni Lina. Ang digmaan sa loob nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mga lalaki. Ganoon silang lahat. Madaling mabulag ng isang maamong mukha at ilang matatamis na salita. Akala ni Clarita ay iba si Don Ramon. Akala niya, pagkatapos ng pagkamatay ni Senyora Isabela, ay isinara na nito ang kanyang puso magpakailanman. Ngunit nagkamali siya. Ang babaeng iyon,
mula sa ampunan. Si Lina. Siya ang panganib. Isang ahas na dahan-dahang gumagapang papasok sa paraisong matagal na niyang iningatan. Para kay Clarita, ang mansyon ng mga Vergara ay hindi lang isang lugar ng trabaho. Ito ang kanyang kaharian. 30 taon. 30 taon siyang nagsilbi sa pamilyang ito. Mula sa pagiging isang simpleng katulong hanggang sa maging pinagkakatiwalaang mayordoma. Siya ang nagpapatakbo ng lahat. Bawat sulok ng bahay, bawat schedule, bawat sikreto. Alam niya, ang kapangyarihan na iyon ang kanyang buhay at hindi niya hahayaang may sino mang umagaw niyon. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na kakandadong baul. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit ay may isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya mula roon ang isang lumang litrato, isang batang Clarita, mga 16 na taong gulang, nakatayo sa tabi ng isang lalaking may mabait na mukha, ang kanyang ama, ang dating hardinero ng mga Vergara. Kasabay ng litrato ay ang isang pira-pirasong alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot gabi-gabi, ang amoy ng usok, ang nakakapasong init, ang sigawan ng mga tao. At ang kanyang ama, tumatakbo papalabas mula sa nasusunog na bahagi ng mansyon, karga-karga ang isang maliit na bata. Si Gabriel. Itakas mo siya. Sigaw ng kanyang ama sa kanya. Ako ang may kasalanan. Aksidente kong natabig ang gasera. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng takot, ginawa niya ang sinabi ng kanyang ama. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo, dala-dala ang batang si Gabriel, habang ang kanyang ama ay bumalik sa loob ng nasusunog na impyerno para subukang tumulong. Hindi na ito nakalabas pa. Namatay ang kanyang ama, nadala ang bigat ng kasalanan. At si Clarita, sa kanyang pagkalito at takot na mapagbintangan, ay iniwan ang batang si Gabriel sa tarangkahan ng isang ampunan sa Tarlac. Umaasang doon ay magiging ligtas ito. Bumalik siya sa mansyon, isang ulila. Kinaawaan siya ng mga Vergara at kinupkop, at sa loob ng 30 taon, itinago niya ang sikreto. Ang sikretong si Gabriel Vergara ay buhay. At ang sikretong ang kanyang ama ang sanhi ng trahedya. Isinara niya ang baul. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngunit ngayon, dahil kay Lina, ang nakaraan ay tila gustong maningil. Kinabukasan, araw ng pahinga ni Lina. Alam ni Clarita ang gagawin. Maaga pa lang, sinundan na niya ito. Nag-abang siya sa di kalayuan, nagtatago sa likod ng mga tindahan at poste. Nakita niya ang pagtatagpo ni Lina at ng isang lalaki sa isang parke. Ang lalaking iyon, kamukhang kamukha ni Don Ramon nung kabataan nito. Si Gabriel. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Clarita ang kanyang cellphone. Itinaas niya ito, nag-zoom in. Nakita niya ang pag-abot ni Lina ng isang sobre kay Gabriel. Malamang ay mga impormasyong nakuha nito mula sa loob ng mansyon. Click! Nakuha niya ang larawan. Hindi ito malinaw. Malabo ang mga mukha. Ngunit sapat na ito. Sapat na para maging ebidensya. Isang ngangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit kailangan pa niya ng isa pang piyesa para makumpleto ang kanyang plano. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa hapunan, pumasok si Clarita sa kwarto ni Lina. Mabilis ang kanyang mga kilos. Naghahalongkat siya sa mga gamit nito. Ngunit wala siyang makitang anumang pag-aari ng lalaki. Kailangan niyang mag-isip. Lumabas siya at pumunta sa lumang bodega kung saan nakatago ang mga gamit ng mga dati nilang manggagawa. Doon, mula sa isang lumang kahon ng mga damit ng kanyang ama, kumuha siya ng isang bagay. Isang butones. Isang lumang butones mula sa polong suot ng kanyang ama noong araw ng sunog. Bumalik siya sa kwarto ni Lina. Maingat, dahan-dahan. Ipinulong niya ang butones at itinapon sa ilalim ng kama. Sa isang sulok kung saan hindi ito madaling makikita,
ngunit siguradong matatagpuan kung hahanapin. Hawak ang malabong litrato at ang alaala ng itinagong butones, naramdaman ni Clarita ang pag-akyat ng kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Ito na ang kanyang sandata. Katapusan mo na, Lina Salcedo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Ako lang ang reyna ng pamamahay na ito. Walang kamalay-malay si Lina sa namumuong panganib sa paligid niya. Para sa kanya, ang mga sumunod na araw ay ang pinakamasaya niya sa loob ng mansyon. Ang lagnat ni Sofia ay tuluyan ng gumaling at tila kasabay niyon ay ang paglaho ng yelo sa puso ni Don Ramon. Hindi na ito ang malamig at malayo na amo na una niyang nakilala. Minsan, nadadatnan niya itong nakangiti habang pinapanood silang maglaro ni Sofia sa hardin. Minsan naman, sumasali ito sa kanilang hapunan, nakikipagkwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. At sa mga sandaling iyon, nakikita ni Lina ang tunay na Ramon Vergara, isang ama na puno ng pagmamahal, isang lalaking nagtatago sa likod ng pader ng kalungkutan. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Sofia sa paggawa ng assignment nito sa sala, lumapit si Don Ramon. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi nito. Iniabot ang kahon kay Lina. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Para sa akin po, sir? Bakit po? Salamat. Simpleng sagot ni Ramon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Sofia. Dahan-dahang binuksan ni Lina ang kahon. Sa loob, nakalagay ang isang simple ngunit eleganteng hair clip. May disenyo ng isang maliit na bulaklak na sampagwita. Napakaganda po. Bulong ni Lina. Ang kanyang puso ay pinupuno ng isang kakaibang init. Salamat po, sir. Ang maliit na regalong iyon ay naging simbolo ng pag-asa para kay Lina. Isang pag-asa na marahil, sa wakas, ay natagpuan na niya ang isang lugar na matatawag niyang tahanan. Samantala, ang kanyang misyon para kay Gabriel ay malapit na ring magbunga. Sa huli nilang pagkikita, ibinigay niya ang ilang lumang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ospital kung saan ipinanganak ang kambal. Gamit iyon, nakakuha si Gabriel ng paraan para maisagawa ang isang DNA test sa tulong ng isang kaibigang doktor. Nakatanggap siya ng text mula kay Gabo kaninang umaga. Malapit na, Linlin, ilang araw na lang, malalaman na natin ang katotohanan. Ang lahat ay tila umaayon sa kanya. Ang lahat ay tila nasa tamang lugar. Ngunit ang kalmadong dagat ay sinusundan ng isang malakas na bagyo. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya para matulog, isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto. Ate Lina, pinapatawag po kayo ni Sir Ramon sa opisina niya. Naguluhan si Lina, ngunit sumunod siya. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Ang masayang aura ng mansyon sa mga nakalipas na araw ay biglang naglaho. Pagdating niya sa tapat ng opisina, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ni Madam Clarita sa loob, humihikbi. Hindi ko po sana sasabihin ito, sir, dahil ayokong magdulot ng gulo, sabi ni Clarita sa pagitan ng mga pekeng hikbi. Pero konsensya ko na po ang nakataya. Ang pamilya niyo na po ang pinag-uusapan dito. Ipakita mo sa akin. Utos ng boses ni Don Ramon, malamig at walang emosyon. Dahan-dahang itinulak ni Lina ang pinto. Ang kanyang naabutan ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Don Ramon sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa kanyang harapan, si Madam Clarita nagpupunas ng mga huwad na luha. At sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga ebidensya, isang malabong litrato niya at ni Gabriel, at sa tabi nito, isang maliit, lumang butones. Patawarin niyo po ako, sir, sabi ni Clarita.
Tumingin kay Lina na may halong awa at tagumpay. Natagpuan ko po iyan sa ilalim ng kama ni Lina. Mukhang naiwan po ng lalaking palihim niyang ipinapasok dito sa mansyon tuwing gabi. Tumingin si Don Ramon kay Lina. Ang kanyang mga mata na sa mga nakalipas na araw ay puno ng init, ay ngayon ay nagliliyab sa galit. Isang galit na tila kayang sunugin ang buong mundo. Ang init sa puso ni Lina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Naiintindihan na niya. Isa itong patibong, isang perpektong patibong. Inangat ni Ramon ang kanyang kamay at ibinagsak ito ng malakas sa mesa kasabay ng pagsabog ng kanyang galit. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang hudyat na ang kapayapaan ay tapos na. Patawagin mo si Lina. Narinig niyang sabi ni Ramon bago siya dumating. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi yun isang paanyaya. Iyon ay isang sentensya. Sir! Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit huli na. Patawagin mo si Lina. Ngayon din. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ramon sa kanyang isipan, paulit-ulit, tulad ng isang bangungot. At ang bangungot na yon ay nagsisimula pa lamang. Galit. Iyon ang tanging nararamdaman ni Ramon. Isang nag-aalab na galit na gumagapang mula sa kaibuturan ng kanyang sikmura, kumakalat sa kanyang mga ugat at nagpapamanhid sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harapan niya, si Lina. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng nagbalik ng ngiti sa mga labi ng kanyang anak. Ang babaeng unti-unting sumisira sa pader na matagal niyang itinayo. Isa siyang ahas, isang manloloko, ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas para makuha ang kanyang tiwala, para makuha ang kanyang pera. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa inaakala niya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay isang pamilyar na lason. Katulad ng naramdaman niya noong gabing kinuha ng aksidente si Isabela. Ang pakiramdam na ang mundo ay gumuho at wala siyang magawa. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Sir, magpapaliwanag po ako. Narinig niyang sabi ni Lina. Ang boses nito ay basag at nanginginig. Ngunit para kay Ramon, ang mga salita nito ay hangin na lamang. Wala nang halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, sa isang tagong lugar. Ang tanging nakikita niya ay ang butones, isang pisikal na katibayan ng kasinungalingan sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Magpapaliwanag? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumakad siya paikot sa kanyang mesa, papalapit kay Lina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Magpapaliwanag ka saan? Sa lalaking palihim mong ipinapasok sa pamamahay ko? O sa mga plano niyo kung paano ako lilinlangin? Hindi po totoo yan, sir. Pagmamakaawa ni Lina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinuha ni Ramon ang litrato mula sa mesa at iwinasiwas ito sa harapan mismo ng mukha ni Lina. Sino ang lalaking ito? Sagot. Hindi ito nakasagot. Napayuko lang ito, umiiyang humihikbi. Ang kanyang katahimikan ay sumaksak sa puso ni Ramon na parang isang punyal. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin. Akala ko iba ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinagkatiwalaan kita sa anak ko. At ito ang isusukli mo sa akin? Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Kinukusot ang kanyang mga mata. Nagising ito sa ingay. Nakita niya ang kanyang ama na sumisigaw at si Lina na umiiyak. Papa? Napatingin si Ramon sa anak. Ngunit kahit ang presensya nito ay hindi sapat para apulahin ang apoy sa kanyang dibdib. Ang nakikita niya lang
ay isa pang biktima ng panloloko ni Lina. Binaling niya muli ang kanyang tingin kay Lina. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Sir, parang awa niyo na po. Wag po. Ngunit hindi na nakinig si Ramon. Itinuro niya ang pinto. Labas! Si Sofia, na nakakaramdam sa tensyon, ay tumakbo papunta kay Lina. Niyakap nito ang mga binti ng dalaga. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig. Umiiyak ito nang walang tunog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Nakatingin sa kanyang ama na may pagsusumamo. Ang eksenang iyon, dapat sana ay nadurog niyon ang puso ni Ramon. Ngunit ang puso niya ay manhid na. Ang tanging nakikita niya ay ang paggamit ni Lina sa kanyang anak para manatili. Huwag mong gamitin ang anak ko, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Clarita, ihatid mo siya sa labas. Walang nagawa si Lina. Hinila siya ni Clarita palayo kay Sofia. Ang mga mata ni Lina at Sofia ay nanatiling magkatitigan hanggang sa huling sandali. Parehong puno ng sakit, parehong puno ng mga tanong na hindi masasagot. Isinara ang pinto. Naiwan si Ramon sa loob ng opisina. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pagsisisi, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ginawa niya ang tama. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang pamilya. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang pag-iyak ni Sofia. Isang mahinang pag-iyak na unti-unting humina hanggang sa napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang parehong katahimikan na bumalot sa mansyon mula nang mawala si Isabela. Ang katahimikang ipinangako niyang hindi na niya muling hahayaang mamayani. Napaupo siya sa kanyang silya, ipinatong ang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Nanalo siya. Napaalis niya ang banta. Ngunit bakit pakiramdam niya, siya ang talo? Ang bawat hakbang palayo sa opisina ni Don Ramon ay tila isang milya ang bigat. Ang mga salitang binitiwan nito ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Labas! Si Madam Clarita, na may ngiting tagumpay na pilit itinatago, ang naghatid sa kanya pabalik sa kanyang kwarto. Bilisan mo, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ayaw ng senyorito na may maiwan kang kahit isang hibla ng buhok sa pamamahay na ito. Hindi sumagot si Lina. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malalim na kawalan. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang lugar na sa loob ng ilang buwan ay naging kanyang kanlungan. Tumingin siya sa paligid. Ang maliit na kama, ang bintanang nakatanaw sa hardin, ang mesang pinapatungan niya ng mga larawan ng mga bata sa ampunan. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang hair clip na bigay ni Don Ramon. Ang sampagita, ang simbolo ng pag-asang na ngayon ay ganap ng nadurog. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga damit sa loob ng isang lumang maleta. Ang bawat damit ay may kasamang alaala. Ang uniforme niya noong unang araw. Ang bestidang suot niya nang una siyang nangitian ni Sofia. Ang blusang suot niya nang kausapin siya ni Don Ramon sa kusina. Nang matapos siya, umupo siya sa gilid ng kama. Napatingin siya sa pinto. Hinihintay niya, umaasa, na baka sakaling bumukas ito at papasok si Don Ramon para sabihing nagkamali siya. O kaya'y papasok si Sofia, tatakbo at yayakapin siya. Ngunit walang dumating. Tanging ang malamig na katahimikan lang ang kanyang karamay. Tumayo siya. Oras na para umalis. Hinila niya ang kanyang maleta palabas ng kwarto sa huling pagkakataon. Bawat pasilyong kanyang dinaanan ay tila nagpapaalala sa kanya
ng mga masasayang sandali. Dito sila naghahabulan ni Sofia. Dito niya narinig ang unang halakhak ng bata. Pagdating niya sa malaking pinto ng mansyon, huminto siya. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang hikbi na nagbabantang kumawala. Ito na ang wakas. Itinulak niya ang mabigat na pinto at humakbang palabas sa malamig na gabi. Naglakad siya sa mahabang driveway, palayo sa mga ilaw ng mansyon, pabalik sa dilim. Nasa tapat na siya ng malaking gate. Ang parehong gate na pinasukan niya ilang buwan na, ang nakalipas na puno ng pangarap. Ngayon, lalabasin niya itong basag at sawi. Itinaas niya ang kanyang kamay para itulak ang maliit na pinto sa gilid nang isang liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Isang kotse ang huminto nang biglaan sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto nito. "Lina!" Mula sa kotse nagmamadaling bumaba si Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang malaking brown na sobre. "Anong nangyari? Tinext kita pero hindi ka sumasagot," sabi nito. "Alis ka na. Bakit?" Sa wakas, bumigay na si Lina. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ay bumuhos sa anyo ng mga luha. Humagulgol siya. "Pinalayas niya ako, Gabo," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Akala niya niloloko ko siya. May litrato tayong magkasama. May naglagay ng patibong. Niyakap siya ni Gabriel. "Shh! Tahan na. Alam ko. Nalaman ko ang lahat mula sa isa sa mga katulong na kaibigan ko. Kaya ako nagpunta dito." Humiwalay ito sa pagkakayakap at ipinakita sa kanya ang sobre. "Nakuha ko na, Lina. Ang resulta ng DNA test. Ang katotohanan." Tumingin ito sa mansyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Hindi ka aalis. Hindi sa ganitong paraan. Sabay nating haharapin si Ramon." Bago pa man makasagot si Lina, narinig nila ang isang sigaw mula sa entrada ng mansyon. "Anong kaguluhan ito?" Si Don Ramon. Lumabas ito. Marahil ay narinig ang ingay ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay nagdilim nang makita niya si Lina na kasama si Gabriel, ang mismong lalaki sa litrato. Naglakad ito papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila yayanig sa lupa. Huminto ito sa kanilang harapan. Ang tingin ay galit na ipinukol kay Gabriel. "Napakakapal din ng mukha mong magpakita rito," sigaw ni Ramon. "Pagkatapos niyong sirain ang tiwala ko, babalik ka pa?" Huminga ng malalim si Gabriel. Ito na ang sandali. Ang sandaling matagal na niyang hinintay at kinatakutan. "Hindi kami nandito para sirain ang tiwala mo," matatag na sabi ni Gabriel. "Nandito kami para ibalik ang isang bagay na matagal nang nawawala sa'yo." Ang mga salita ni Gabriel ay tumama kay Ramon na parang isang sampal, ngunit hindi ito galit na naramdaman niya, kundi pagkalito. "Anong pinagsasasabi mo?" tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na sigaw. Sa halip na sumagot, dahan-dahang inilahad ni Gabriel ang brown na sobre. Nanginginig ang kamay ni Ramon nang tanggapin niya ito. Tinitigan niya ang sobre na para bang isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. "Buksan mo," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinunit ni Ramon ang sobre. Kinuha niya ang mga papeles sa loob, mga numero, mga pangalan, mga terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan, ngunit sa pinakaibaba ng unang pahina, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaking letra, nakabold at may salungguhit. "Probability of twinship, 99.999%. Nabitawan ni Ramon ang mga papeles. Ang mga ito ay isa-isang nilipad ng hangin bago bumagsak sa damuhan. Twinship, kambal. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Mga pira-pirasong alaala na akala niya'y panaginip lang. Isang kalaro. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Isang gabi ng apoy at usok.
Isang pangakong hindi na sila maghihiwalay. Hindi. Bulong niya, hindi ito maaari. Ang kapatid niya, ang kakambal niya, ay matagal nang patay. Namatay sa sunog, iyon ang sabi nila. Nakaligtas ako, sabi ni Gabriel. Tila nababasa ang kanyang iniisip. Isang hardinero ang nagligtas sa akin. Sa kanyang pagkalito, iniwan niya ako sa isang ampunan. Sa parehong ampunan kung saan lumaki si Lina. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Ramon. Ang litrato sa kanyang opisina. Isang donasyon mula sa isang matandang paring kaibigan ng kanyang ama. Ang pag-iyak ni Lina. Ang mga lihim na pagkikita. Hindi yun isang panloloko, iyon ay isang paghahanap. Napatingin siya kay Lina, ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng sinaktan niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakitang panunumbat, tanging pag-unawa lamang. Sa si Clarita, nagsimulang magsalita si Ramon. Ang kanyang boses ay garalgal. Siya ang nagsabi, ang butones. Walang butones, sir, mahinang sabi ni Lina. Isang patibong po ang lahat para itago ang katotohanan. At sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Ramon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang napakalaking alon ng pagsisisi. Isang alon na napakalaki na tila lulunurin siya. Napaatras siya. Napasandal sa malaking gate ng mansyon. Napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit. Nagsinungaling si Clarita. Isang kasinungalingan na sumira sa lahat. At siya, sa kanyang pagiging mayabang at bulag sa galit, ay naniwala. Itinaboy niya ang babaeng nag-iisang nagbalik ng liwanag sa buhay ng kanyang anak. Itinaboy niya ang sarili niyang kapatid. Kasabay ng kanyang pagguho ay ang pagbukas ng pinto ng mansyon. Lumabas si Sofia, tumatakbo. Marahil ay narinig ang sigawan. Hindi niya pinansin si Ramon. Hindi niya pinansin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao. Ate Lina! Isang sigaw. Isang maliit ngunit malinaw na sigaw. Huminto ang mundo. Napatigil ang hangin. Natahimik ang mga kuliglig. Napatingin si Ramon sa kanyang anak. Nakatingin si Lina. Nakatingin si Gabriel. Tumakbo si Sofia at yumakap ng mahigpit kay Lina. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa baywang nito at nagsimulang humagulgol. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha. Tumingin ng diretso sa kanyang ama at nagsalita muli. Ang mga salitang 3 taon na ipinagkait sa mundo. Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Balik si Ate Lina. Papa, balik si Ate Lina. Ang mga salitang yon, ang tinig na yon, iyon ang huling tulak na nagpabagsak kay Ramon. Napaluhod siya sa damuhan. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Ang milyonaryo, ang makapangyarihang Don Ramon Vergara. Ngayon ay isang amang lumuluha sa harapan ng kanyang mga pagkakamali. Tumingin siya sa kanyang anak, na ngayon ay nasa yakap ng babaeng itinaboy niya. Tumingin siya sa lalaking kaharap niya, ang kanyang nawawalang kapatid. Itinaas niya ang kanyang mga matang puno ng luha at tumingin kay Lina. Wala na siyang masabi. Tanging ang mga luhang kumakatawan sa lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi at lahat ng pasasalamat na nararamdaman niya. Patawarin mo ako. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Lina, patawad. Ang mga salita ni Don Ramon ay lumutang sa hangin, isang bulong ng pagsisisi na bumasag sa katahimikan ng gabi. Para kay Lina, ang mga salitang iyon, ang patawad na iyon, ay sapat na. Sapat na para burahin ang lahat ng sakit na naramdaman niya. Lumapit siya kay Don Ramon, habang si Sofia ay nakakapit pa rin sa kanyang kamay. Kasama niya si Gabriel. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sila ay hindi na amo at kasambahay o 2 estranghero. Sila ay 3 taong pinag-ugnay ng isang pambihirang tadhana.
Tinulungan ni Gabriel si Ramon na tumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ang magkambal ay nagkatitigan. Walang salitang namutawi. Tanging isang mahigpit na yakap. Isang yakap na naglalaman ng 3 dekada ng pangungulila, ng mga nawalang pagkakataon, at ng isang bagong natagpuang pag-asa. Kinabukasan, ang mansyon ay nagising sa isang bagong umaga, hindi lang sa literal, kundi maging sa diwa. Ang unang hinarap ni Ramon ay si Clarita. Ipinatawag niya ito sa kanyang opisina. Pumasok ang matandang babae na may ngiti sa labi. Iniisip na siya ay pupurihin. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya si Gabriel na nakaupo sa tabi ni Ramon. Walang naganap na sigawan, walang sumbatan. Alam na namin ang lahat, Clarita, mahinahong sabi ni Ramon. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Clarita. Inamin niya ang lahat. Ang pagsisinungaling, ang pagtatago sa katotohanan tungkol kay Gabriel, ang takot na mabunyag ang kasalanan ng kanyang ama. Sa huli, hindi galit ang naramdaman ni Lina para sa kanya, kundi awa. Isang babaeng naging bilanggo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Hindi na siya kailangang paalisin. Siya na mismo ang nagkusang umalis. Dala ang bigat ng kanyang mga pinaggagawa, isang anino na tahimik na naglaho mula sa mansyon na minsan niyang tinuring na kaharian. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghilom. Si Ramon at Gabriel ay parang mga bata na muling nagkakilala. Nagdamagan silang nag-usap, pinupunan ang mga blangkong pahina ng kanilang buhay. Ikinuwento ni Gabriel ang kanyang buhay sa ampunan, ang kanyang mga pangarap. Ikinuwento naman ni Ramon ang bigat ng pagiging isang bergara, ang lungkot ng pag-iisa. Si Sofia ang pinakamasaya sa lahat. Ang kanyang boses, na minsan ay nawala, ay ngayon ay tila isang musika na nagbibigay buhay sa buong mansyon. Ang kanyang tawanan ay umalingaw-ngaw sa bawat pasilyo habang naglalaro sila ng kanyang bagong Tito Gabo. At si Lina, hindi na siya ang dating kasambahay na laging nakayuko. Isang hapon, habang nag-aalaga siya ng mga rosas sa hardin, kasama si Sofia, lumapit si Ramon. "Lina," sabi nito, "may hawak itong isang tasa ng tsa." Iniabot nito sa kanya. "Hindi na kita tatawaging sir, Ramon na lang." Ngumiti si Lina. "Salamat, Ramon." Umupo ito sa tabi niya. "Pinag-isipan ko ang lahat," sabi nito. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. Ang mansyon na ito, kailangan nito ng isang ilaw. Isang pusong mag-aalaga hindi lang sa mga halaman, kundi sa mga taong nakatira dito. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hindi bilang kasambahay, Lina. Gusto kong manatili ka rito. Bilang bahagi ng pamilya, bilang isang ina kay Sofia at marahil, balang araw, bilang higit pa." Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan ni Lina. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng isang pamilya, isang tahanan, isang lugar kung saan siya ay minamahal, ay natutupad na sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Sofia na masayang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang mga paru-paro. Tumingin siya kay Gabriel at Ramon na nagtatawanan sa di kalayuan. At tumingin siya sa mga matang nasa harapan niya, mga matang minsan ay puno ng galit, ngunit ngayon ay puno ng pagmamahal. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang nangiti sa kanyang mga labi at ang luhang namuo sa kanyang mga mata ay sapat na. Mula sa pagiging isang ulila na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo, natagpuan ni Lina ang higit pa sa kanyang inaasahan. Natagpuan niya ang isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at pag-ibig na kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghahanap, natagpuan ko rin ang aking tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lina, Ramon, at ng isang pamilyang muling nabuo
dahil sa lakas ng pag-ibig at pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking kaluluwa na buong puso kong ibinahagi sa inyo. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bawat bighati ni Lina, ang bigat ng nakaraan ni Ramon, at ang tahimik na pag-iyak ni Sofia. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking buhay at isang karangalan na ibahagi ito sa inyo. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ang aral na ang pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo. Minsan, ito ay nabubuo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtanggap, at walang hanggang pag-asa. Ito rin ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magpatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili, upang tuluyan ng maghilom ang mga sugat ng kahapon. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong dadalhin sa inyong paglalakbay? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong puno ng puso at damdamin. Ito po ang inyong manunulat, laging nagpapaalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig.